Yo guys, good evening. So natapos na natin gawin yung pinadala sa atin from Pasig City. So ito siya, dala to rito is medyo maraming issue, maraming problema. Unang-una na yung umusok na battery. So nung nakita natin na wala nang balot yung wire niya, nagdikit na yung negative at positive. Then isa pang naging problema niya is nagmi-speed. At minsan may time na pumuputok. Sa kumakaskas na lang yung gear. So yun, nakita natin na budbud na yung piston body niya. So yun, bago yun, ito muna yung mga pinta natin sa kanya. So sir, good evening. Ito, yung unit mo. Ngayon ko lang siya na open. So, polymer lang pala siya lahat. Polymer yung gearbox shell, pati cylinder, polymer. Then, piston body. Plastic lang din siya. So, ang advice ko rito, kung para sa akin lang sir, kung gusto mo mag-upgrade ng airsoft, magpapalit tayo ng metal na gearbox shell. Then kung ayaw mo naman at gusto na natin paputukin, tingin ko to, palitan natin to. Cylinder head, tsaka cylinder head. Ano pa ba? Piston body. Yun yung papalitan natin. So sa spring, hindi ko ma-advise na gamitin mo 130 kasi mababasag tong gearbox shell ko. Tomorrow. Ito na yung bago mong gearbox shell. Ayan. Ito yung tapos ito. So yun. Ito yung luma mong piston body. Ayan. Ito naman yung metal na piston body na nilagay natin. Ayan. Ito yung piston head na kinuha ko rito kasi nga para hindi tayo gumastos. So okay pa naman to. Then baba. Yun. Ito yung bagong gagamitin natin, cylinder, stainless, tsaka cylinder head. Kumpara dito, sa luma mong cylinder na plastic lahat, then magkadikit pa siya. Ano pa ba? Ito. Ito yung sinasabi siya na nozzle, tsaka tappet plate magkadikit na dapat magkahiwalay. Yan, makikita mo, yan, may grasa na siya. Ito, may grasa na rin. Yan. So yun, lalagyan na rin natin yung piston body mo. Maigi na yung nakikita mo. Ayan mo siya. Yung gears, nalagyan na rin natin yan. Isa-set na lang natin. So, meron nga pala tayong isang ayan, itong part na to. Ito yung selector plate yung sa'yo. Pinalitan ko na to kasi hindi siya fit dito sa gearbox na to. So, ang pinalit natin is mamaya ko na ipakita sir, nasa ilalim eh. Siguro, i-assemble ko muna to para makita mo. So, yun sir, all clear na tayo ha. Yan na lahat, kumpleto na yung parts. Then yun, maglalagay na rin tayo ng shims. Ito yung maliliit na parang washer. Maglalagay tayo ng set ng shims. Yun lang yung mga nadagdag, wala namang iba pa. So, ito yung spring mo, dito pa rin. Ito naman yung motor mo. Yun sir, pwede ko na siguro i-assemble muna para matesting natin kung puputok. Kung may question ka, antayin ko muna yung reply mo bago ko simulan. A few moments later. Sir, yun, ito yung sinasabi ko na parts. Ito yung pinalitan natin, yan. Ito yung sa'yo. Masyado kasi siya makapal para dito. So ito, meron man ako lumang selector plate. Galing ko sa display ko na unit. Medyo nanilaw na nga lang. Pero okay pa yan. Ito mo naman yun. Hindi pudpud yan. So yun, ito muna yung ginamit natin para medyo makalas tayo. Ayan. Semi. Cool. Yun, nakita nyo naman yung mga pinalitan natin. Nagpalit tayo ng gearbox shell. Kasi yung gearbox shell ng SRC brand na to is ito lang. Made of plastic. Hindi katulad yung nilagay natin, reinforced steel. Reinforced na gearbox na ENC. So yun, mas matibay na siya kahit gawin mo 600 FPS yan, kaya ng gearbox na yan. Then yun, nagpalit na rin tayo ng cylinder tsaka cylinder head kasi kung makikita nyo, ito, plastic. Yan. Then magkasama na yung head niya at yung cylinder. Madalas nakikita natin itong mga ganito sa gel blaster lang. Pero yun, nagulat ako kasi pag open natin, ito yung laman ng SRC na airsoft. Then nagpalit na rin tayo ng selector plate. Yan, kasi nung kinabit natin ito sa ENC, medyo makapal siya, kaya nag-stop. So yun, gumamit tayo ng pang-gauge sa kanya. At ano pa ba? Yun, nagpalit na rin tayo ng motor para pag dumating yung time na gustong taasan ni Honor yung FPS, kayang hilahin yung mga matitigas sa spring. So ito kasi, nung sinubok natin dito sa spring na to,
hindi niya kayang iputok talaga. So yung spring nga pala to, akala ng owner is 130 lang, pero yun, nung dumating dito nakita natin ng spring pala to is SHS 150. So sobrang tigas niya para dito. Then ano pa ba? Ito yung piston body. Yan. Yung piston body na napudpud na. So pinalitan na rin natin ng metal. Gumamit tayo ng SHS brand na piston body. Then last, ito, yung gears. Yan. So nag-request si owner na baka po pwede raw subukan natin to, yung spring na to. At yun, sinalpak naman natin at ito yung nangyari. Yan. Nabasag yung gears. At yun, nagpalit na rin tayo ng bago. So ngayon, alam na ni owner ko hanggang saan lang yung spring na po pwedeng gamitin. At yun lang, check na rin natin yung FPS niya. Pakita ko sa inyo. Nagpalit na rin tayo ng plug kasi yung dating plug nito is sunog na. So dito nagkaroon ng open na wire sa part na to. Makikita nyo may color black. Inayos na rin natin yan. Check natin yung FPS niya ngayon. Kung gano'n na siya kalakas. Stock spring lang gamit dito yung maliliit na spring. Gamit tayo syempre na 0.20. Feed sa chamber. Paring 411 FPS. 410 FPS. 410 FPS. 410.8 FPS. Isa pa. 410.6 FPS. So yun, doon na siya sa 410 FPS. So yun na yung max niya. Then, kung gusto pang taasan ng FPS, sinabihan ko naman si owner na gumamit lang ng hanggang M135 or 145 na spring. So, kayang-kaya tayo ng gears nito. Then, kung gusto nyo ng mas mataas pa, since nagpalit naman kami ng motor na mas malakas, kakayanin naman ito hilahin kahit yung mga 155 or 165 na spring, basta matibay yung gearset. So, yun lang po, sir, sa owner nito, yun, ready to pick up na to bukas. Itotono lang muna natin yung site, isisiro natin kasi meron pong scope na nakalagay sa loob. So yun lang po, maraming salamat. Sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade, so yun, message lang kayo sa page, ito yung FB page natin yan. Then send nyo yung pictures or video ng mga airsoft na ipapagawa nyo at pag-usapan po natin. Yun lang, maraming salamat.